Alright! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Okay, nagkita-kita muli tayo para sa another videos. Eto, ewan ko kung good news to o bad news ha. Ewan ko sa tingin nyo kung good news to o bad news. Pero ang pinaka bad news ngayon, naririnig nyo ba? Tagalin natin yung music ha. Ewan ko kung naririnig nyo yung sobrang lakas ng ulan. Kamusta kayo dyan? Binabaha na po ba kayo? Hanggang ano na ba? Hanggang saan na ba ang inaabot ng tubig baha sa inyong mga lugar? Paki-comment nga dyan kung abot tuhod na ba? Ang abot binte na ang tuhod? Kasi may nakita akong ano dyan eh. May nakita akong post ng isang network. Okay lang naman yung magkamali. Pero yung ibang, ewan ko sa mga, ito talaga mga Pilipino eh. Tayo talaga eh. Pag, alam mo yun, pag yung utak natin eh, pagdating sa kalokohan, eh talaga namang ang galing, ang bilis. Kasi sabi nung isang reporter, okay lang naman yung magkamali. Natural lang yan. Siyempre may mga araw po na lutang tayo. Merong mga araw na wala tayo sa mood. Merong mga araw na hindi pa tayo nakakapagkape. Alam mo yun, merong mga araw na yung balita eh hindi natin feel. May mga ganyan tayong may mga ganyan tayong sitwasyon. Etong mga Pilipino, pinapalaki nyo. Tayo talaga pagdating sa kalokohan, talaga namang nangunguna tayo. Ang sabi kasi ng reporter, ang baha po dito ay umaabot na po ng mula ang binti hanggang tuhod. Ano ba yun? Basta ganun ang sinasabi eh. Parang nagkamali siya. Parang sabihin niya dapat, ang baha po dito ay umaabot na mula binti hanggang tuhod. Parang nagsabi niya na ang binti po hanggang tuhod na. Napanood niyo ba yun mga pare? Anyway, bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to this channel at syempre huwag niyong kakalimutan din i-click yung notification bell at syempre i-like niyo na rin at i-share. Huwag niyo rin kakalimutan yung ating Facebook page na Paring RJ at makikita niyo tong logo na to na Paring RJ TV na may yan, yung orange na yan. Tapos makikita niyo yung mukha ng Banateros doon sa cover. So, kamusta kayong mga pare? Nakaligo na ba kayo? Baka hindi pa kayo naliligo, ha? Oh. Kasi, syempre, sa lakas ng ulan ngayon, sa lakas ng bagyo, alam mo yun, yung weather natin, gusto mo na lang makahiga, cellphone, tapos luto ng sopas, mga ganyan, tas kape-kape, mga bed weather ang tinatawag natin ngayon. Doon sa mga masasabi natin na hindi binabaha. Especially itong mga politiko natin. Anak ng putya, sa palagay nyo, binabaha yung mga yan? Walang baha-baha dyan at magaganda ang mga lugar at ang mga tirahan niyang mga yan. Kaya posibleng babahain yung mga yan. Kaya sila ang magsasabi na ang panahon natin ngayon ay bedwet. Ba't ang katinang ilong? Ang sinasabi natin ngayon bed weather. Naku, sa mga politiko oo, pero sa mga Pilipino na binabaha ay naku. Water ngayon? Anong tawag doon? Yung lugar nila parang swimming pool na. Sa loob ng bahay. At eto lang parang siguro hindi naman ang BP Sara kasi natin marami talagang ginagawa. Ngayon, syempre, wala siyang magagawa kung ang budget ng Office of the Vice President talagang limitado lang. So maliliit lang talaga o hindi masusustain yung mga proyekto na ginagawa ni BP Sara para sa mga Pilipino kung ang budget eto lang. So kailangan ng budget
mas malaking budget ng OBP kasi nga kinaltasan, binawasan at ginurgur yung budget ng OBP. Kaya syempre wala talaga siyang magagawang proyekto na malalaki. Okay? Pero etong papakita natin ngayon, kahit papano yung Office of the Vice President, talaga namang masasabi mo na, alam mo yun, kahit kinaltasan ng budget, kahit ginurgur, kahit tinrabaho, nakakagawa pa rin ng mga bagay na talagang kailangan ng mga Pilipino. Unlike dito sa ating presidente na talaga namang nagpupumutok at nagsusumigaw ang budget, parang walang nagagawa sa Pilipinas. At nasan ba siya ngayon? Nasa ibang bansa. At meron nga nag-comment dyan, bakit daw sinasabi na ikaw vlogger ka, ganyan-ganyan, mga ano kayo, bumabaha na nga sa Pilipinas, inaano nyo pa yung presidente. Yung BP Sara naman walang ginagawa. Okay, eto, sasampal ko sa pagbumukha mong gago ka. Eto yung mga ginagawa ng Vice President. Kupal. Ang aga, init agad ng ulo mo, paring RJ. Sorry po. Pwede po ba ako maglambing sa aking mga manonood? Sige na, paki-subscribe na po ang channel ko kasi marami tayong mga manonood na hindi nakakapag-subscribe pa. So, ang nasa analytics natin, 75% ng mga nanonood ay hindi nakasubscribe. So, 25% lang yung mga nakasubscribe. So, pwede po ba paki-hit yung subscribe button? Mabilis lang. So, go. Ngayon na po. Please lang. I-click mo lang naman. So, para tulong dun sa ating mga, kasi meron tayong charity work na ginagawa. Ang plano nga natin this month is yung bibigyan natin ng konting groceries yung mga, alam mo yun, mga traffic enforcer. Kasi sila ang pinakababad ngayon. Umaraw, umulan, nandyan sila sa kalsada. Kaya, alam mo yun, sila ang pinakakawawa. Pero, hindi naman lahat. Kasi bad trip tayo sa mga enforcer na buhaya Totoo, 'di ba? Kahit sino naman yung bigla kang paparahin. Oy, ano to? Naka-stop na tumawid ka pa. Tapos pag sinabi mo, meron po akong dashboard. Ay, sige, iska na yan. Kala mo makakalusot Pero pipili tayo ng lugar kung saan maraming traffic enforcer na alam mo yun, kahit na umuulan, nandyan pa rin sila. Alam mo, ang hirap ng ngayon, ng panahon ngayon. Pag uminit, sobrang init. Pag umulan, sobrang ulan naman. Diba? Kaya sila yung mga nagsasakripisyo sa kalsada. At syempre, bibigyan lang natin yung mga karapat dapat bigyan. Okay? Mga nagtatrabaho talaga. So, ano lang to, siguro, maggawa tayo ng kahit na 3 kilos na, alam mo yon, 3 kilos na bigas, tapos lagyan natin ng konting dilata, tapos noodles. Okay na yon. Gawa tayo kahit 10, try natin sa ating budget kasi hindi naman tayo malaking channel pa. Pero ang mahalaga doon, tumutulong tayo kahit maliit. Hindi tayo yung, alam mo yon, kahit maliit, malaking tulong mo, basta tumulong ka, yun yung mahalaga, basta nasa puso mo. At hindi tayo nagpo-promote ng sugal. Yun ang mahalaga. Kumbaga yung tinutulong natin galing dito sa ating channel at doon sa ating mga iba pang blessings na dumadating. Syempre may mga trabaho naman tayo. May trabaho tayo sa sa editing. Meron pa tayong trabaho sa banda. Syempre may mga blessings tayong dumadating. Nasa pa tayo, di ba? Kumbaga, etong mga to, konting dumadating sa ating blessings, tulong din natin ng konti. Simple lang yan. Hindi yan malaki para sa kaalaman nyo mga kababayan. So, ang maitutulong nyo, kung gusto nyo tumulong, mag-subscribe, mag-like, mag-share. At kung gusto nyo talaga na magbigay, pwede kayo dito sa ating super chat. Huwag po direkta sa akin yung baka mamaya kasi may magsabi na kailangan ni paring RJ ng donation para sa kanyang charity work. Wala pong gano'n na mangyayari. Hindi po ako manghihingi ng pera sa inyo. Oo, hindi ako manghihingi ng pera sa inyo para dito sa ating charity work. Manggagaling po ang pera natin lahat dito sa ating channel at syempre sa akin. Mismong pera ko po yun. Hindi tayo yung kagaya ng iba na hindi, gagawa kami ng gusto namin tumulong.
Kung magbibigay kami ng pera. Huwag na. Hindi ako manghihingi Hindi ako manghihingi ng pera. Hindi ako manghihingi. Ayan ang tandaan nyo. Kung gusto nyo talagang tumulong, yan lang. Simpleng bagay lang. Sa channel lang natin, share, tapos magpakulay kayo. Ganun. Yun lang naman kasimple. Walang problema dun. Yun lang yun. Okay? So hanggang dito na lang po ang ating video. Hindi, joke lang. O sige, umpisahan na natin tong balita na to para naman kahit papano meron tayong makitang good news sa Pilipinas. Kasi si Pipi Sara parang may hinihiling sa Kamara o sa Congress sa mababang kapulungan. Hindi naman niya direktang hiniling. Pero ang OBP kasi at ang tagapagsalita ng OBP na si Attorney Ruth nagsasabi na kung merong mas mabibigyan pa ng budget ang Office of the Vice President, mas marami pa kaming matutulungan at mas tuloy-tuloy pa tong mga proyekto ni BP Sara. So, panoorin natin to. Matapos sa aprobahan ng DBM ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President sa 2026 na aabot sa higit 700 milyong piso, ay may panawagan ang tanggapan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Alamin natin kung ano nito sa report ni Carlo de la Peña. So guys, wait lang Tignan nyo kung paano magsalita o paano magsabi ng mga magagandang ginawa itong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Unlike dun kay Auntie Claire na pinagtatanggol lang ang Pangulo, okay? Kasi ang trabaho talaga niyan sabihin yung mga magagandang ginagawa o yung proyekto ng isang opisina. Kunyari, OBP. O OP, 'di ba? Office of the President. Pero wala tayong nakikitang ganyan kay Auntie Claire. So tignan niyo yung pagkakaiba. Ang Office of the Vice President na sapat ang pondong ilalaan ng Kongreso para maipagpatuloy ang mga programang tumutulong sa mga Pilipino. Ayon kay Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, isang malaking bagay na maaprubahan ang kanilang hiling na pondo kung saan nakita mismo ng Department of Budget and Management ang kahalagahan ng mga programang ipinatutupad ng tanggapan para sa mga nangangailangang Pilipino. Ito yung mga bagay na ginagawa ng Office of the Vice President. Yung nagsasabing walang ginagawa si BP Sara. Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, yung mga Duterte, hindi yan naglalagay ng mga picture nila dun sa sa bigas. 'Di ba? Hindi yan naglalagay ng picture nila, tang tarpaulin nila dun sa pupuntahan nila. Hindi yan ganyan. Yung mismong truck nga na nagdi-deliver dun sa ang nakalagay Office of the President, Office of the Vice President, 'Di ba? Nung panahon ni Duterte pero ngayon po kaliwat kanan yung mga mukha ng mga tarantado Wala naman kaming pakialam kung sino kayo kung ano yung itsura nyo Ang kailangan namin yung tulong na maihatid nyo sa amin. Hindi naman kailangan yung mga pagbumukha nyo dyan. Nakikita naman po ng mga miyembro ng Kongreso natin na nagtatrabaho naman talaga. Ito ho ang resulta ng mga trabaho ng Office of the Vice President. So, it's up to them na, Jade, kung popondohan nila or kung ibibigay nila yung pondo na hinihingi natin. But, so kasi ang nangyayari dito, ang pondo talaga na manggagaling ay nanggagaling talaga sa House. Kaya nga sinabi ni BP Sara dati na ang umahawak lang ng pondo ng bayan at ang pera ng bayan si Romualdez at si Saldico nga lang daw. So, diyan talaga manggagaling yang pera ng na dinidistribute sa mga opisina. Ang problema diyan kung talagang bad trip sa iyo yung kagaya niya ni Speaker, bad trip kay BP Sara. Talagang gugurgurin yan. Pero kailangan kasi dyan, yung buong Kongreso magkasundo-sundo na kahit papaano idagdagan yung pondo ng OBP. Meron naman mga party list dyan o mga bagong kongresista dyan na uupo. Kaya kahit papaano siguro dapat dagdagan na to. Kasi isipin nyo, ginugurgur si BP Sara pero naglabas ang COA ng report na wala namang ginagawang anomalya ang Office of the Vice President. 'Di ba? Doon pa lang sampal na sa kanila 'yun Yung opisina na tinatrabaho nyo o pinag-iisipan nyo ng masama, naglabas ang COA ngayon na wala silang ginagawang masama. At take note,
pinakamataas na rating si VP Sara pagdating diyan sa COA. Sabi ng COA, unang taon, pangalawa hanggang pangatlong taon, si VP Sara ang pinakamataas at hindi siya nababa doon. Tapos ipapa-impeach nyo dahil sa confidential fund. Mga tanga pala kayo eh. Confidential fund nga ng Pangulo, mas malaki pa eh. May maharlika pa yan. At wala tayong nakikitang trabahong ginagawa. Anong trabaho niya? Magkarpintero? Ipunin ng baha? Kaya nga alam nyo mga kababayan, naiisip ko nga, parang yung sinasabi ni Pangulong Marcos, reverse yun. Yung flood control project, parang reverse. Imbes na yung tubig, hindi mag-ipon, ang ginawa niya, yung flood control project, iipunin yung tubig, sasaraduhan lahat ng mga lagusan. Mga daanan ng tubig para hindi umalis. Bakit? Ang sabi niya kasi, meron po tayong ginagawa. Pag bumaha, pag bumagyo, pag umulan, iipunin natin ang tubig. So, yun pala yung konklusyon ng flood control project. Yung project na yun, para ipunin yung tubig at gamitin pagdating sa tagtuyot. Hindi pala yung flood control project para doon sa mga drainage system na makakadaan ng maayos yung mga tubig at hindi magbabaha sa Pilipinas. Baliktad pala. Sinaraduhan o yung project pala na yun para saraduhan yung mga daanan o mga drainage system ng Pilipinas para yung tubig maipon at ngayon gagamitin natin sa tagtuyot. 'Di ba? Palakpakan. Ang lupit. Hindi pala yun. Para pala yung flood control project pala para ipunin ang mga tubig sa Pilipinas. Ang lupit. Hindi pala yan para Ay. Naisip ko lang, ang lupit ni Marcos, no? So, yung flood control pala, kaya pala yan niya ginawa o sinabi para doon pala yan sa pag-iipon ng tubig. Kasi sinabi niya nung huli, meron tayong ginagawa. Pag bumagyo, ipunin natin tubig. Ang galing, di ba? Tarantado eh. Bahana sa Pilipinas. Yung presidente natin nasa US, anong ginagawa? Baka inaayos, di umano yung kaso ng asawa niya. Baka lang naman. So ito yung hinihiling ng Office of the Vice President. Sana madagdagan at ayusin yung pondo na hinihiling nila. Hindi naman ganun kalala para lang matuloy yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Ano-ano ba yon? Sige, sasabihin dito mamaya. As far as we're concerned, the Office of the Department of Budget and Management has already seen the wisdom dito sa mga programa na nilahad ng Office of the Vice President. Nakita na nila yung pangangailangan ng opisina para dagdagan ng budget, and the recommendation from them increasing the budget to 903 million. Tingin ko kailangan ng makita rin ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Yun. Pero iginit din ni Castelo na kung muling babawasan ang pondo ng OVP, ito hindi imposible to. Hindi imposibleng bawasan ulit kasi tandaan nyo, nandiyan pa rin si Romualdez. At natutunog-tunugan nga at sinasabi nga ng ibang mga kongresistang aso dyan na ang nakikita pa rin nila si Romualdez pa rin ang magiging speaker. At ang magiging majority nga daw pinagpipilian si JJ Suarez at itong si Charis. Kaya medyo, alam mo yun, medyo alanganin tong hiling nila. Alam mo, hindi naman pamumulitika to Ito, ginagawa ng OBP para itulong dun sa tao. Ngayon, ang mangyayari niyan, kung hindi nila maaprubahan yan o hindi nila gawin yan, yung pagbibigay ng magandang budget o yung budget na hinihiling ng Office of the Vice President, sila ang namumulitika. Diba? Kasi kung gusto mo talaga at bukal yung puso mo, bukas yung loob mo na tumulong dun sa tao, kahit na kaaway mo yan, kahit aaway mo yan sa politika, si Vice President Sara, kahit hindi mo yan kasundo, basta maganda yung ginagawa, okay yun. 'Di ba? Ganun sana hindi Ito mga punyeta na to, basta kalaban sa politika, gigipitin Tanggalan namin kayo ng budget.
Para mahirapan kayo. At wala kayong project na maipresenta. Ngayon, ang lupit nung kasi, ang galing nitong Office of the Vice President. Kasi kahit maliit yung pondo na nasa kanila, parang alam mo yun, dinidiskartehan pa rin nila yung mga proyekto na gusto nilang ipatupad at gusto nilang ibigay sa mga Pilipino. Sige, tuloy natin. Maraming mahalagang proyekto ang maapektuhan. Isa na rito ang Medical and Burial Assistance Program na minana ni VP Sara mula pa kay dating Vice President Noli De Castro. Tinanggal ito bilang line item sa 2026 budget kaya hindi na ito maipagpapatuloy. O, diba? Ayun yung mga bagay na dahil sa pamumulitika ng mga demonyong nandyan, demonyong mga nakaupo at nagahari-arian ngayon, maaapektuhan yung mga Pilipino. Alam nyo, simpleng bagay to, yung Burial Assistance Program. Pero, malaking bagay yan sa mga Pilipino. Siyempre, isipin mo na lang na, alam mo yon, yung pagkain mo nga, yung pangkain mo nga sa araw-araw, pinoproblema mo na, paano pa pag namatay ka? Paano pa pag may namatay kang pamilya? Poproblemahin mo rin yun. Ito hindi sa inaano natin pero mabigat yan pag naman nawalan ka ng mahal sa buhay, tas wala kang pera, wala kang, alam mo yun, mga insurance patungkol dyan sa death, burial. Yung mga, alam mo yun, mabigat yan. Naalala ko nga dati nung nawala yung tatay ko, talagang walang-wala kaming pera eh. Alam mo, naputulan pa kami ng naputulan pa kami ng kuryente. Grabe. Alam mo yung meron ka nang wala ring awa tong Yung nawalan ka na nga, namatayan ka na nga ng pamilya, ng mahal sa buhay, tapos puputulan pa kayo ng kuryente. Mga demonyo din eh. Hindi mo na pinagbigyan kahit isang linggo lang naman yan eh. Tapos ang pera ko noon, galing ako ng Nueva Ecija noon, hindi ko makakalimutan yun kasi tumawag yung kapatid ko at sinabi nga wala na si Papa, minura ko pa nga, huwag kayong gibiro ng ganyan. Sampalin kita. Tapos yun na nga, tas uwi ako kinabukasan, syempre, automatic yun. Pagka uwi ko, yun na nga. At least kahit sa papaano, sabi ko, pakabitan ng ilaw, meron akong 2,000 dito. Yun, nakikabit kami dun sa tapos nabalik yung kuryente. Tapos ipon kami noon. Syempre, maasa lang kami doon sa mga bigay-bigay. Kahit papaano, may tumulong. Maraming salamat doon sa mga tumulong. At ilibing namin ng maayos ang aming tatay. Kaya, mahirap yan yung, lalo na kung, syempre, umaasa ka lang dyan sa mga sugal-sugal, yung mga tong. Diyan ka lang kukuha ng mga pangkain mo. Yung pangkain pa doon sa mga nakikiramay. 'Di ba? Mga bagay na hindi naiisip ng mga tarantadong to eh. Kasi pag namatay sila, wala silang kaproblema kasi marami silang pera eh. Hindi nila po problemahin yung pagpapalibing, pagbuburol sa mga kamag-anak nila. Etong mga mahihirap na ito, tayong mga mahihirap. Problema yan. Problema na nga natin pangkain araw-araw. Yung pagkamatay pa, problema. Ganon kabigat. Kaya, sayang binuhin mo. Kung hindi matutuloy ito, kung hindi maaaprobahan tong budget na hinihiling nila, hindi matutuloy ang Burial Assistance Program ni Sara Duterte. Sayang, di ba? Marami nakikinabang pero dahil sa pamumulitika ng mga ito, wala talaga mangyayari. Pati na rin ang Pansarap Program. Ito. Yung Pansarap Program na nagbibigay tayo ng nutritional supplementation sa mga bata. Yung mga, alam naman natin na maraming bata ang pumapasok sa eskwela ng gabi pa, hindi pa kumakain. Uy, naranasan ko yan. Hindi nakapag-dinner, hindi nakapag-breakfast, tapos papasok sa school. So marami tayong ganong kababayan na gusto sana nating tulungan. Pero inalis nga po yung programa. O yun. Nakakalungkot, no? Kasi yung mga, gaya niya, Pansarap Program. Alam mo yung, imbes na bibigyan ng, alam mo, walang pera yung walang pera yung magulang. Walang pera yung yung nanay at tatay. Siyempre, yung bata, kahit na walang pera, gusto pa rin mag-aral niyan. Biruin mo nga, bata pa lang, nagkakape na, imbes na gatas ang iniinom eh. Oo, ganyan kahirap ang buhay ng mga Pilipino. So,
Kung merong mga ganyan, for example, papasok sa eskwelahan, sa umaga, bibigyan ng ganyan, pansarap program, kahit yung tinapay na yun. Simpleng bagay yun, pero malaking tulong yun sa mga kabataan. Ang hirap mag-aral pag walang laman ng tiyan mo. Totoo yan. Naranasan ko rin yan. Dahil ko experience, no? Oo, kasi dahil gusto ko makatapos ng pag-aaral, kahit naglalakad ako sa school, kahit na, syempre, hindi naman mayaman yung magulang ko, alangan naman magreklamo ako. 'Di ba? Syempre, kahit walang laman ng tiyan, kahit kape lang ang ininom mo, may mga tropa ka naman. Kaya kailangan may mga tropa ka rin para kahit papaano pag may bibigyan ka nun. 'Di ba? So, halimbawa, baong ko ngayon, titipirin ko yun. Para kinabukasan, kung walang pera o walang pabaon sila mama, yung magulang ko, ang gagawin ko na lang, meron pa akong tira. So, makakapasok ulit ako kinabukasan. Ang isipin na lang nila yung pangatlong araw. O, yung mga bagay na diskarte mo talaga. Diskarte sa buhay. Hindi naman nararanasan ng mga tarantadong politikong mayayaman yan Alam yan si Marcos, naranasan ba yan? Nako, mararanasan niya mga ganyang bagay kahit kailan. Mayayaman na yung mga yan So, alam mo tong mga, especially mga Duterte, syempre, lumaki sa yan Lumaki sa simpleng buhay lang yan Hindi naman yan ganun ka Hindi naman yan mayaman yung mga yan. Syempre, nagsumikap na yan, kaya kahit papaano may mga pera. Pero pinsasabihin mo na yung kagaya ng mga Marcos, naku, posible. Gaya ng mga Aquino, ayan talaga, pinanganak na may gintong kubyertos yan sa kusina nila, sa lamesa nila. Kaya hindi nila mararanasan itong mga gantong bagay. Ito, okay yan. Yung gusto ni BP Sara na yung pansarap program. Alam mo yun, pag binigyan mo yung bata nun, araw-araw, malaking tulong yun sa magulang. Kasi kahit papaano, hindi na nila iisipin yung... Hindi naman sa hindi iisipin. Kumbaga, medyo luluwag yung pakiramdam nila na yung anak nila, ay, hindi, makakakain naman yan kasi may programa yung vice president na ganyan. So, malaking bagay. Pero mawawala dahil nga sa pumumulitika. Kasi nga, hindi binibigyan ng budget tong Office of the Vice President. Sorry, Office of the Kita nyo? May mga nagagawa Boreal assistance, yung pansarap program. May mga nagagawa. Putya. Yung Pangulo natin, ang tagal-tagal na dyan, wala pa tayong marinig. Ito, simpleng bagay to pero malaking impact to sa mga Pilipino at kailangan to ng mga Pilipino. Binigyan din ni Castelo ang malasakit ni VP Sara na ipaabot ang tulong kahit hindi siya ang mabigyan ng pagkilala. Anwar, parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte. Kita mo nga yung mga yung mga service nila, walang picture ng ni BP Sara. Tayo na yung presidente, nandun yung muka. Andun yung muka, tayo na yan. Sa tarpaulin, nandun yung muka. Wala kaming pakialam sa mga mukha ninyo, mga tarantado kayo. Kailangan namin yung tulong. Nailagay yung mukha niya dyan. At saka, not even her name. Diyos Bayan, Pilipino, di ba? Ang ganda. Nakakita ba kayo ng programa ng Vice President na may muka? Na umepal? Wala. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila, sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na relief goods, for example, or negosyo, for example, ang importante nakarating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Nananawagan ng OVP sa mga mamabatas na muling pag-isipan ang kahalagahan ng mga serbisyong inihahatid ng tanggapan, lalo na sa mga programang direktang nakatutulong sa mahihirap at sa mga nangangailangan. Ayan talaga ang kailangan, yung direktang nakakatulong sa mga mahihirap. Kasi yan yung problema Kumbaga mahirap na nga ang mga Pilipino, mahirap na nga tayo, papahirapan pa tayo 'Di ba? Imbis na yung gobyerno ang tumulong sa atin dahil nahihirapan tayo sa mga bagay dahil wala naman tayong kakayahan, hindi Ano ang gagawin? Ayuda. Anak ng putya. Etong mga to, yung pagbibigay ng
tinapay sa mga bata sa mga eskwelahan, malaking bagay yan. Imbis na ibigay nyo sa ayudan 2,000, 5,000, putya, ubus kagad dyan. Eto, sabihin na natin sa loob ng isang school year, magbibigay ng ganyan araw-araw. Di malaking bagay yan. Kaysa sa ayuda, yan na lang. Ang bobobo ng mga... Tangina kasi ang nasa utak lang pagkakaperahan eh. Ang nasa utak lang yung pamumulitika eh. Wala na akong pakialam sa mga Pilipino, basta ako mayaman ako. Ganyan ang utak ng mga tarantado ng buhayan na to. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Okay. Carlo de la Peña, SMNI News. So, yan yung isang balita natin. Okay, ito pa yung isang proyekto ng Vice President natin at Office of Vice President. So, makikita nyo dito yung kung gaano kaginhawa yung mga Pilipino pag ito tuloy-tuloy. At naranasan ko rin yan ha. Then, nakwento ko na to, naranasan ko to nung panahon ni Pangulong Duterte, yung libreng bus, libreng sakay. Galing yata ako ng North niyan. Hindi ko maalala kung saan ako galing yan eh. Basta may pinuntahan ako niyan, naka-face mask pa. Tapos pag sakay mo doon sa carousel, magbabayad ka. Sabi sa akin, ay hindi po sir, ano po to, libreng sakay po to. Proyekto po ito ni Pangulong Duterte. So, siguro, from North to... Saan ba ako galing kasi nun? Basta galing yata out of town nun. From North to, sabihin na natin to Pasay o Taft, ang laking bagay na yan. Kasi magkano na ang pamasahe niyan? 'Di ba? Tapos naka-aircon ka pa, komportable ka pa, 'di ba? Ang laking tulong no. Sabihin mo nang ang babayad ko noon 100. Edi yung 100 na yun, ipapamasahe ko na lang van papunta sa amin. Edi malaking bagay. Hindi na ako nakatipid ako ng 100, 'di ba? Ganun sana yung mga proyekto ng gobyerno natin. Yung maliliit na Pilipino, yung maliliit na mga mamamayan, yung nakikinabang. At maginhawa yan. Alam nyo, hindi kasi nila alam na yung mga simpleng tulong na ganito, yung mga simpleng problema na ito, pag sinulusyonan nila, malaking impact o malaking bagay ito sa mga kababayan natin na nahihirapan. Imbis na ipapamasahe nila, meron na silang pang-ulam dahil nakatipid sila dun sa pamasahe. Yun yung mga bagay na dapat nasa utak nito mga trapo na to. Anyway, sige. Play na natin tong video na to at tingnan nyo, grabe. Nakakatuwa. Lagpas 2 milyong Pilipino na ang napagsilbihan ng programang libreng sakay ng Office of the Vice President. Humiling na rin ang OVP sa Department of Transportation ng mas mahabang operating hours para sa EDSA Bus Carousel para mas maraming commuters ang makinabang. Si Jason Rubrico magbabalita. Bilang isang single mother, malaking ginhawa para kay Mayan ang hatid ng programang libreng sakay ng Office of the Vice President. Imbes na magamit sa pamasahe, napupunta na ang bahagi ng kanyang kinikita sa dagdag na pangangailangan ng kanyang anak. Yan yung sinasabi ko. Imbes na, syempre, dahil sa hindi ka naman pwedeng pumunta sa trabaho mo na hindi ka namamasahe. Imbes na yung ipapamasahe mo, yung sahod mo, mababawasan pa pang pamasahe mo, hindi na. Yung sahod mo, buo mong maibibigay o dun sa pangangailangan ng pamilya mo, pang pagkain, pambigas, pang ulam, di ba? Simpleng bagay to, pero ang laki ng impact nito, sinasabi ko sa inyo. Ako ba nagigets nyo ako mga pare? Kasi ito yung mga bagay na kailangan ng mga Pilipino Hindi tayo aalis, makakaahon sa kahirapan kung hindi tayo tutulungan ng gobyernong to. Ang problema, pamumulitika ang inaatupag at ang inuuna. Anong inuna? Si Pastor Kibuloy, na hanggang ngayon tinatrabaho pa rin ng mga animal. 'Di ba? Si Pangulong Duterte, si BP Sara, lahat na Yung mga Pilipino o yung mga tao na nakakatulong sa mga Pilipino, talagang ginigipit nila. Paano tayo matutulungan? Paano tayo susuportahan ng mga to? Trabaho lang ang ginagawa nito. Tapos gigipitin nyo. Wala na. Kaya mawawala yung mga programa
na dapat nakakatulong na sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin. 'Di ba? Sila naman ang pinakakawawa talaga dito. Malaki-laki din po yung matitipid ko po. Bigas ulam na po yan. Di ba? Lalo na po kami lang din po dalawa kasi single mom po ako. Hindi rin naiwasang mamangha ni Mayan sa ilang pasilidad sa loob ng bus na lalong nagpapagaan sa biyahe. Kalain na may CR pala tong bus. Oo. Kasi kadalasan po kasi yung mga sinasakyan ko wala po. Natawa ako kasi naranasan ko rin yan. Galing akong Ortigas, nag-apply ako ng trabaho at nawala na nga yung gamit ko nun. Nag-apply ako ng trabaho tapos yung alam mo yung EBS ka na. Pasintabi siya mga kumakain ha. Alam mo yun, naranasan nyo yun, EBS ka na, yung kinikilabutan ka na, tapos butil-butil na yung pawis mo kahit naka-aircon. Tapos pag humihinto yung bus, talagang todo kapit ka dun sa handle. Huwag ka lalabas! Gigil na gigil. Kung sino-sino na santo yung tinawag mo para lang mailigtas ka sa kinakaharap mong kahihiyan. At taas kamay ng mga nakaranas niyan. Congratulations at hindi kayo at alam mo yon at nakasurvive tayong lahat. Yes. Talaga naman pag yung alam mo yon yung pag yung bus hinto pa, gusto mong murahin. Hirap tayo dito. Hindi nyo alam, kung inyo yung mga hindi nakaranas nito, hindi nyo alam yung struggle kung anong gagawin nyo, kung paano kayo pipihit para lang hindi mahumilab yung tiyan nyo. Yung butil-butil na pa lang yung pawis mo, putya, kahit naka-aircon, iba na At least, yung mga nakaranas, palakpakan tayong lahat, yung mga nakaranas niyan, maraming salamat. At hindi tayo, alam mo yon, hindi sumabog yung kahihiyan. Kasi putya, alam nyo yung kwento ko lang yung kasi pag tumae ka sa, kwento ko lang to, yung classmate namin, yung classmate kong matalino nung grade 1, ano ko pa Hindi ko nakilala. Baka nanonood yun yung classmate ko. Pero yung classmate ko ng grade 1 na tumae sa sa short, putya, hanggang ngayon kilala ko pa pati yung mukha niya. Hoy, sorry. Baka nanonood yun, putya, nakakaya. Love you, tol. Ewan ko kung kilala niya pa ako o kilala niya pa kami mga classmate niya. Pero kami hindi namin siya makakalimutan. Yung matalino sa school, makakalimutan mo yun kahit anong mangyari. Yung top 1, ay putya, hindi ko na kilala yan. Pero yung tumae sa short, nung grade 1 ako, ay kilala ko pa siya. Pag nagkita kami, sir, di ba ikaw yung sapakin ako nun. Gago ka. Grade 1 pa tayo nun So, kung mangyari sa iyo to sa bus, yung mga ganyang sistema, yung mga ganyang, alam mo yon, yung natatay ka na dahil walang CR yung bus at malayo ka pa. Siyempre, pamasahe mo saktuhan lang Alangan namang huminto ka dun sa merong di ba yung mga panahon noon, 2000 yung panahon ni Pinoy, yung mga CR diyan sa EDSA, putang babaho. Tapos punong-puno ng etchas. Paano ka e-evac doon? So hindi, titiisin mo na lang. Hintayin mo na lang. Kasi ako, bumababa ako nun sa Alabang. So pagdating ko sa Alabang, South Mall, Metropolis pa nun, Ay na, nahalata tuloy edad ko. Metropolis pa nun, doon talaga ako bababa at may mga CR na doon.
Yun na, butya, kahit na anong mangyari, pipigilan mo talaga eh. Kasi pag nagkataon na pumutok yung ano mo, paano bigan mo dun sa bus? Yung bahay tae mo sa bus. Putang ina, hindi ka makakalimutan ng mga ano, hindi ka makakalimutan ng mga nandun. Lalo nung katabi mo. Butya, baka yung ex nung katabi mo, nakalimutan niya na, pero ikaw, hindi ka makakalimutan nun. Fresh na fresh ka pa rin sa utak niya. Kaya kaya pasalamat ko talaga sa Lord eh. Dahil hindi ko lang isang beses naranasan yan ha. Mga 2 beses yata, 3. Pero ngayon natuto na ako, hindi talaga ako lalarga ng hindi naka-jeps. Tapos hindi ako kakain sa bus. Hindi, putya, bahala kayo dyan. Ngayon ang ano ko, yan ang sistema ko ngayon kasi putya, yung naranasan ko nun eh. Iba. Ibang pakikipaglaban sa ano yun, sa kahihiyan mo sa buhay. Iba yung ano, iba yung struggle nun. Putya, yung mga struggle nyo sa school, pag nasa law school ka, panis yan. Yung struggle mo dun sa bus na yun at hindi ka taing-tai ka na at pinipigilan mo, yun ang tunay na struggle sa buhay. Kaya wala yung mga na yan, mga pag-aral-aral nyo. Wala yan. Pucha na, iba na tayo ng topic. Anyway. So ito nga, kaya nga tignan mo yung balik tayo sa topic Kaya nga tong libreng sakay ni OBP, ng Office of the Vice President, biruin mo, mayroon pang CR, mayroon pang aircon, mayroong wifi, mamaya sasabihin sa wifi, dyan sa wifi, ng isang estudyante dyan na may wifi daw eh. CR. Tapos mayroon pang TV, di ba? Hindi, pigilan ko po yung ngayon po, nalaman ko na may CR pala. Ganda, may bidet pa oh. Oh. Saan ka nakakita niyan? Yung ibang restaurant dito, walang bidet. Ganda, parang hindi ako makapaniwala. Ang college student na si Nina, hindi lang pamasahe ang natitipid, kundi pati load dahil sa libreng wifi na meron sa mga bus. Libre sakay para sa lahat. Grabe No maximum standing. Bawal ang standing dito sa atin. Tayuan na, putya. Papasakay ka. Pasok! Sa dulo kayo! Ganun pa yung konduktor eh. OVP. Meron po kasing times din sa amin na wala po kaming data connection, ganun po. So pag ganun po, need po talaga namin ng wifi since may mga need i-check sa Facebook po or mga updates po ng mga profs namin. So malaking tulong po talaga siya na hindi na po namin need na mag-hotspot or kumausap po ng di namin kakilala. Bukod sa wifi at maayos na banyo, fully air-conditioned din ang mga bus at Grabe may naman. CCTV sa loob para sa mas ligtas na biyahe. Mga pasilidad na ibinida ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castello sa isinagawang meeting. At walang walang picture ni Vice President Sara dyan Ang nakalagay lang dyan, Office of the Vice President. Mamaya makikita nyo. Ayon kay Castello, higit 2 milyong pasahero Oh, na grabe, ang napagsilbihan ng libreng sakay program. Sa ngayon, 9 na bus ang ginagamit sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu at Davao. Diba? Meron pa sa mga probinsya. Meron na rin nito sa Tacloban. 2 bus ang bumabiyahe sa Biruin mo, Tacloban, Leyte. Kay Romualdez yan Pero dahil hindi na mumulitika ang ating Vice President Sara Duterte, wala siyang pakialam kahit kay Romualdez yung lugar na yan. Ay, Bicol ba? Ano ba Leyte? Leyte ba to si ano? Teka lang, nakalimutan ko Wait. Saan nga ba to? Wikipedia. Late ito, di ba? Romualdez.
Sorry guys Ba't wala dito? Elections. Leyte. Tama ako, Leyte. Inano lang natin, baka sabihan tayo fake news Actually, alam ko naman siya kaso hindi lang ako sure. Kailangan natin research, 'di ba? So, Leyte, 'di ba? Ano sabi doon? Nito sa Tacloban. Tacloban, Dalawang bus Leyte. ang bumabiyahe sa rutang PTEX Monumento sa EDSA bus. So, dito nagpapakita na si Vice President Sara Duterte wala na talagang pinapakilaman. Wala siyang pakialam sa pamumulitika. Talagang ang ginagawa niya lang talagang, alam mo yun, para sa Pilipino Kahit saang lugar pa yan. Kagaya ni Pangulong Duterte, kahit sa Bicol, di ba? Yung airport dyan, pinagawa niya. Kahit alam natin na si kalaban niya sa politika ay nandyan, si Leni Robredo, na wala namang. At least inayos niya yung airport ng Bicol. Wala siyang sinisino. Ganon din to si BP Sara. Walang sinisino. Kahit kaaway kita, sige, okay lang yan. Para naman sa Pilipino tong ginagawa ko, hindi naman para sa'yo So, yun. Diba? Ang ganda. Marcel, habang dalawa rin sa Commonwealth Quiapo route. Sa ngayon, limitado pa sa 4 na oras ang operasyon. Ito ang problema. So, 4 na oras lang yung, alam mo yun, yung operation nila para sa mga pasahero. So, parang 6 to ano yata to 6 to 10 kung 6, 7, 8, 9, 10. 4 na oras. Tapos meron daw sa hapon. Bali 8 oras ang ginugugol nito. Sa umaga at saka sa hapon. Ang problema, yung mga in-between, yung mga 10 to 4, mga ganun, 10 to 5. Diba? May mga pasahero pa rin naman yan Kaya, dahil limitado ang budget ng Office of the Vice President, hindi na magtutuloy-tuloy ito. Ngayon, nagre-request sila sa DOTR o kaya sa, ewan ko sa LTO ba? Mamaya pakita, maririnig natin dyan, na gawin ng 24 hours. Pero sana sana gawing 24 hours to kasi biruin mo naman, ang daming pasahero at ang daming mga kababayan natin na makakatipid sa mga gantong proyekto ng gobyerno. Especially ng OBP. At maganda sana yan, mas marami pang bus. Kasi kung hindi ako nagkakamali, 2 lang yata to. Bali 4 lang. So, limitado talaga Ito mga sayang na proyekto dahil sa pang gugurgur at pamumulitika ninyo sa Office of the Vice President o especially kay BP Sara, nawawala tong mga gantong bagay. Sayang ng libreng Pucha, si Leni wala namang ginawa nun Diba? Hindi pa siya pinupolitika ni Pangulong Duterte nun. Si Leni ang pumupolitika at araw-araw binabanatan si Pangulong Duterte pero wala siyang nagawa. Eto, antindi. Yung presidente ang dumadali dun sa Vice President pero tignan mo naman yung mga ginagawa, ang gaganda. Saan ka makakita niyan? Nakita ka niyan? sa EDSA Carousel mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng Ayun, umaga alas 5 hanggang at alas alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ngunit ayon kay Castelo, humiling na ang OVP sa Department of Transportation na palawigin ito ng hanggang 6 na oras kada time slot mula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Di ba ang ganda kung sabihin na natin na 24 hours na. Para maganda naman, 24 hours na. Pero malaking bagay rin yun kung hindi kaya ng 24 hours, gawin natin 6 hours. Diba? Alas 4 hanggang alas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Palakpakan, lupit. Alas 4 ng madaling araw hanggang alas 4, hanggang alas 10 ng gabi. Ng umaga. Tapos, alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. So, ang ganda. Gagawing 6 hours, okay na okay yun. Tapos, maganda sana kung dadagdagan yung bus, no? Para
every oras eh. Alam mo yun? Kada oras may tumatakbo dyan. Ganda sana. Ito yung nawawala sa atin. Ito yung nawawala sa mga Pilipino pag pinupolitika yung maayos na pinuno, maayos na politiko. Sayang. Dahil sa dami na rin ng pasahero sa mas maagang oras. Kasi doon sa study, marami na din pasahero ang 4 o'clock. At saka doon sa yung regular passenger na nasa regular bus, wala sa EDSA carousel, ano naman sila? Punong-punuan tapos late na. Dahil rush hour, kung magsasabay-sabay ang mga sasakyan. So, yung mga gusto na earlier ang alis ng bahay, we have the 4 to 10, but we will still need the final study. It's a recommendation. Tiniyak Galing, rin no? ng OVP na tuloy-tuloy ang libreng sakay program hanggang sa huling araw ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Yun. Even if we cannot sustain it anymore, itutuloy pa rin natin kasi ito yung serbisyo na pinaka-direktang nakaka-affect. Alam mo yung instant benefit doon sa sasakay, diba? Nag-start siya ng August 3, 2022 hanggang sa last day ng term ni Vice President Duterte, meron pa rin patatakbuhin na libreng sakay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Galing. ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yun yung mga, sabi nga ni spokesperson, Ruth, na attorney Ruth, ito yung mga proyekto na dumidirekta mismo doon sa mga tao. Alam mo yun, instant pagsakay nila, magbe-benefit kagad sila. Kaysa dun sa mga sinasabi nyo na ayuda. Imbis na mag-ayuda, ito na lang sana. Diba? Ito yung mga bagay talaga na kailangan ng mga Pilipino, especially ng mga commuters. Diba? Yung tinapay, anong tawag doon? Nakalimutan ko kagad. Tapos yung burial assistance. Diba? Yung burial, mawawala na rin. Kasi nga, wala ng budget. Yung sa pantinapay, pansarap, anong tawag doon? Mawawala na rin. Kasi nga, wala ng budget. Eto, kahit daw, ewan ko kung paano nila isusustain to, kahit daw yung, alam mo yun, na wala ng budget, itutuloy pa rin daw. Kasi, malaking bagay to sa mga Pilipino. Alam mo, biglaan yung tanggalin yan. Kawawa yung mga umaasa dyan. Kawawa yung mga umaasa na makakatipid sila ng pamasahe pag nakalibre sila dyan sa may bus carousel na yan. 'Di ba? Yung proyekto ng OBP. Ito yung mga bagay sana na inuuna ng gobyernong ito. Hindi yung pamumulitika sa mga Duterte. Alam nyo sana kung gusto nyo ng, alam mo yun, yung kung gusto mo ng proyekto na makakapag-tulong sa mga maliliit. Sana si Pastor Kibuloy ang tinanong nyo, Pastor, ano po ba yung mga proyekto na pwedeng direktang makatulong sa mga Pilipino o yung instant na pag nila magbe-benefit kagad sila kagaya niyang bus na yan, 'di ba? Kasi si Pastor magaling sa mga ganyan dahil syempre alam naman natin na pagdaanan niya yan. Napagdaanan niya maging mahirap, napagdaanan niya yung mga problema sa buhay. Kaya alam niya yung hirap ng mga Pilipino. Kayo mga tarantado kayo, hindi nyo alam yan. Kaya ang ginagawa nyo dahil sa inggit nyo sa mga Duterte o sa inis nyo sa mga Duterte, talagang ginigipit nyo si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, si BP Sara, 'di ba? Lahat na lang. Ito yung mga tao na alam yung pangangailangan ng mga Pilipino, pero anong ginagawa nyo? Binababoy nyo, binabastos nyo. Kasi sakim kayo sa kapangyarihan. Sayang yung mga bagay na to mas marami pa sana kung ang Office of the Vice President hindi binabawasan ng budget. Pero sana this time naman mga Congress, mga kongresista natin, wag naman tayong dahil lang galit tayo kay BP Sara pati yung budget dadalihin na natin. Wag naman. Kumbaga kasi yung mga taong na
na kikinabang dun sa proyekto ni VP Sara, yun na aapektuhan dahil sa mga katarantaduhan ninyo. Dahil galit lang kayo kay VP Sara. Kaya, dahil pati sila maapektuhan. Kayo wala naman kayong ginagawa Tangina nyo Puro lang kayo impeachment Alam mo, i-impeach mo tong tao na to, ang laking tulong ng ginagawa sa mga sa mga maliliit na Pilipino. Kayo, anong ginagawa nyo? Magpayaman. Nakakainis, 'di ba? Sayang yung mga ganitong proyekto. Pero alam nyo, walang imposible sa dasal, sa panalangin, na tulungan pa rin ng Panginoon ito si VP Sara, ganun din si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy, na maging matatag. Kasi alam nyo, may mga bali-balita na si Pangulong Duterte, kaya nga na siya nagsasabi na nagdaghabili na di ba? Kasi nararamdaman niya na syempre 80 years old ka na, hindi naman bago yan sa mga ganyang edad na magsabi ka na ng mga kailangan mo. Pero nakakalungkot lang kasi yung mga Pilipino at mga mga leader na to, sila talaga yung may puso sa tao. Kaya nga hanggang ngayon mahal pa rin yan ng mga mahal pa rin si Pangulong Duterte ng mga Pilipino 'Di ba? Si Marcos hindi mamahalin yan kahit anong mangyari. Baka pag namatayan bukas walang pakialam ang mga Pinoy diyan Baka magbunyi pa. Joke lang. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Mag-iingat po kayong lahat. And God bless you all. Kita-kits po ulit tayo next time. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.